Executive Optical. Love your eyes. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Goodbye to me, Masya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Marumi ba ang iyong dugo? Huwag magpabaya kaibigan. Mag-Santon Plus Gold na. Santon Plus Gold. Dahil ito'y subok na makatutulong sa iba't ibang uri ng karamdaman. Ang Santon Plus Gold ay merong ampalaya, mangosteen, manunggay, spirulina at garlic. Kaya mag-Santon Plus Gold na. Mabibili sa mga butika. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique Toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Santon Plus Herbal Capsule. Ako po si Angelica. May bukol po ako sa tuhod, kaya hirap po talaga ako maglakad. Nag-take ako ng Santon Plus araw-araw at isang buwan lang. Palit ang bukol ko. Epektibo talaga ang Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus. Mabibili sa mga butika. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Magandang kalusugan po! Si Ate Chat Ramirez de Luna po ito. Inaanyayahan po namin kayong makinig sa Buhay at Kalusugan, hatid ng Herbena. Araw-araw, nadagdagan po tayo ng bagong oras. Mula Lunes hanggang Biyernes, sa ganap na alas 10:30 ng umaga hanggang alas 11. At sa dati pa ding oras na alas 5 ng hapon hanggang alas 5:30. Dito po yan sa ating paboritong himpilan, DZXL 558 kHz, Manila. Mas maganda na nag-iingat sa kalusugan dahil mahal magkasakit, magastos po. Ate Chat, Buhay at Kalusugan, hatid ng Herbena. Maraming salamat po! Ito ang DCXL News. 558 kHz. 6 na dekadang maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radio at online. Alas 7 ng umaga. Live mong napapakinggan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig. Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV, Channel 309. Aris, bigapon kita diri. At sa WRMN, New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Mayong buntag, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ako po si Radyoman Aljo Bendio, Lunes.
15 sa buwan ng Enero taong 2024. At narito ng ulo ng mga maiinit na balita. Panibagong oil price hike kinasang magpapatupad o ipatutupad na mga oil company bukas. Kilos protesta bilang pagtutol sa nakaambang na phase out ng mga jeepney na hindi nakapag-consolidate isasagawa ng ilang transport group bukas. Epekto ng El Nino phenomenon, ramdam na ng mga magsasaka ng San Ildefonso, Bulacan, posibleng pagdami pa ng mga nagugutom sa bansa dahil sa patuloy na pagsipa ng presyo ng bigas ibinabalad ng isang grupo. Charter change signature drive, pinaiimbestigat na sa Kamara detalyadong plano para isulong ang tiyatya, ibinunyag ni Senadora Amy Marcos. 18 tripulanteng Pinoy na sakay ng oil tanker na kinubkob sa Gulf of Oman, posibleng makauwid na sa bansa ayon sa DMW. Isang universidad sa Cebu City humingi ng paumanhin sa Muslim community dahil sa kanilang sinulog performance. At sa ating showbiz balita, reunion project ni Jericho Rosales at Heart Evangelista maingay na pinag-usapan ngayon sa social media. RMN Network News. Detalye po ng ating mga balita, alas 7:02 na ng umaga, panibagong oil price hike ang nagbabadyang ipatupad ng mga oil company bukas. Inaasang maglalaro sa 80 sentimos hanggang piso ang itataas sa presyo ng kada litro ng diesel. 20 hanggang 40 sentimos naman ang posibleng itaas sa kada litro ng gasolina, habang 70 hanggang 90 sentimos sa kada litro ng kerosene. Ito na ang ikalawang sunod na linggong nagpadupad ng taas presyo sa petrolyo matapos ang katiting na oil price hike noong January 9. Samantala, magkakasa ng panibagong kilos protesta ang grupong Maribela bilang pagtutol sa dalalapit na magtatapos ng palugit para sa mga pampaserong jeep na bigong mag-consolidate. Simula kasi 1 ng Pebrero 2024, hindi na papayagang bumiyahe ang mga hindi nakapag-consolidate at ituturig na itong mga kolorum. Ayon kay Manibela President Mar Valbuena, nasa 10 hanggang 15,000 mga jeepney driver at operator ang lalahok sa kilos protesta sa Martes. January 16, ipinapanawagan nila kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bawiin ang nakaambang na pagtanggal ng prangkisa sa mga unconsolidated na mga jeep at payagan pa rin silang makapaghanap buhay. Ibinabala ng grupo ang posibleng transport crisis dahil sa pagkaubos ng mga bibiyaheng jeep. Alam niyo ho, nagkalat po ngayon ang mga importers dyan. Hinahanapan ng kahit anong butas na mapaparusahan o magmumulta kami. Napakabigat po ng ginagawa ng Estado sa atin na panggigipit. Hindi naman ho kami kumikita ng milyones dito. Magkano lamang ho ang kinikita ng drivers at operators? Aagawin pa po ba natin ito? Isasagawang kilos protesta sa University of the Philippines sa Diliman alas 10 na umaga bago magmarcha patungo Mendiola sa Maynila. Ayon sa Manibela, nasa 30,000 jeep pa sa Metro Manila ang hindi nakakapag-consolidate o lumahok sa mga kooperatiba. Umasa ang grupo na maglalabas ng TRO, Temporary Restraining Order, ang Korte Suprema kaugnay sa PUV Modernization Program. RMN Network News. Nagbanta naman ang grupong pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o Piston ng serye ng mga kilos protesta bago ang deadline ng palugit na ibinigay sa mga jeepney operator at mga driver na i-consolidate na ang kanilang mga prangkisa. Layunin din ang kanilang protesta na ipinapanawagang ibalik ang prangkisa ng mga driver at operator na nabigong makapag-consolidate at ibalik ang dating 5 taong validity. Sa panayam ng RMN Manila kay Piston National President Bondi Floranda, sinabi nitong masusundan pa ang mga kilos protesta na kanilang isasagawa bukas para tutulan ang pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Anyasahan daw ang pagkilos bagong pagtatapos ng deadline sa consolidation ng prangkisa ng mga PUVs ngayong 31 ng Enero.
Tuloy-tuloy din ang panawagan nila kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na baguhin ang kanyang naunang desisyon kaugnay ng pagpapatupad sa Pebrero 1 ng POV Modernization Program. Iginit din ni Floranda na hindi pa handa ang pamahalaan sa pagpapatupad ng Modernization Program. Batay na rin sa isinasagawang investigation ng Kamara. Magkakaroon tayo ng mga serie ng mga pagkilos pa, no? At bago matapos itong buwan ay inasahan natin na magkakaroon na pang isang malaking pagkilos. Kaugnay nga dito sa panibagong deadline ng January 31. At sa atin naman ay nung nakaraang hearing sa Kongreso ay malinaw yung posisyon ng mga congressman, no, na talagang wag ituloy ang mga LTFRB yung modernization program sapagkat wala talaga itong masusunod pag-aaral. Batay sa Committee on Transport ay talagang sabi nga ay parang hilaw yung usapin ng programa dahil maraming katanungan ang mga congressman nung nakaraang hearing ay hindi direct na masagot ng DOTR ng LTFRB. Kaugnay halimbawa doon sa pag-ano ng ating prangkisa, ang sinasabi ng mga congressman ay anong karapatan ng LTFRB para baguhin yung prangkisa na ito ay galing sa Republic of Philippines. Bakit ang ginagamit ngayon ay temporary permit to operate? Inig po yan ni Piston National President Body Floranda sa eksklusibong panayam ng RMN Manila. Bukas, dakong alas 8 ng umaga, magtitipon-tipon ang grupo ni Floranda at ang grupong Maribela sa University of the Philippines para isagawa ang kilos protesta. Samantala, pwede pa rin makapamasada mga POV operator at mga tsuper na bigong mag-consolidate hanggang noong December 31, 2023. Ayon kay Office of Transportation Cooperatives Chairman Andy Ortega, maaari pa rin silang sumali o i-absorb ng mga kooperatiba. Nakausap na raw nila mga consolidated POV entities ukol dito. Handa po silang tanggapin ang ating mga drivers para makatulong sa negosyo ng mga kooperatiba at korporasyon tungkol sa public vehicles, Ngayon po, yung ating mga drivers from the old system of drivers and operators, sila po ay magiging drivers at miyembro na po ng kooperatiba at korporasyon at tuloy-tuloy po yung trabaho nila. Simula sa Pebrero 1, tuluyan nang wawalisin sa kalsada ang mga traditional jeepney na hindi nag-consolidate para sa POV Modernization Program. Umapila naman si Ortega sa mga tsuper at mga operator ng unconsolidated POVs na kusa ng tumigil sa pamamasada para hindi na magkahulihan pa. Ilang mga tsuper ng jeepney hindi sasama sa kilos protesta ng Maribela at Piston bukas. Halos lahat na ng kanilang unit consolidated na. Report mula kay Radyoman Chill Emprido. Chill! RMN Live Report! Babiyahe pa rin ang ilang mga jeepney driver bukas kahit pa magsasagawa ng rally o malawakang kilos protesta ang grupong Piston at Manibela. Ito'y kasunod ng panawagan ng nasabing mga grupo na ibalik ang natanggal na prangkisa ng mga operator at driver na nabigong makapag-consolidate. Sa panayam ng RMN Manila kay Tatay Erwin Alarde, hindi umano madadaan sa mga protesta ang ganitong uri ng usapin. Anya, willing naman ang pamahalaan at ang ahensya ng transportasyon na tumulong sa mga driver ng jeep kasunod ng programang modernisasyon sa mga public utility vehicle. Ating pakinggan naging pahayag ni Tatay Erwin Velarde sa panayam ng RMN Manila. Hindi ko kami sama, gawa nang yung hawak ko. Nag-member ng co-op. Opo. Kailan pa kayo nagpa-consolidate? Matagal na po, nung unang pa lang na to. Para sa akin bahala sila kung anong desisyon nila dahil yung iba ayaw nilang ayaw talaga nilang magpakuan Samantala, kapansin-pansin din na halos lahat ng mga jeep sa southern part ng Metro Manila ay nakapag-consolidate na at nasa loob na ng kooperatiba. Mas maayos daw kasi kung babiyahe ng walang iniisip na manghuhuli sa araw-araw. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chill Emprido, Tatak RMN. Maraming salamat Chill Emprido. Samantala,
Epekto ng El Nino phenomenon ramdam na ng mga magsasaka ng San Ildefonso, Bulacan. Report mula kay Radyoman Bike Sigaral, RMN Bataan. Nasa 10% ng mga magsasaka ng palay sa San Ildefonso, Bulacan ang hindi nakapagtanim dahil sa kakulangan ng supply ng tubig, lalo na sa mga lugar na umaasa lamang sa tubig ulan. Ito ay ayon kay Victorio Hoson, ang Municipal Agriculture Officer ng San Ildefonso. Anya, nangangamba sila na hindi nila makakamit ang regular na ani na 4.7 metric tonelada ngayong tag-init dahil sa epekto ng El Nino. Ayon sa ilang mga apektadong magsasaka ng naturang bayan, hindi na umano sila makapagtanim ng palay dahil sa kakulangan ng tubig at 2 buwan na ang nakalipas mula ng umulan sa kanilang lugar. Anila, ramdam na nila ang epekto ng labis na tagtuyot dahil dati anila ay natatamnan pa nila ito ng second crop ang kanilang mga bukirin, subalit ngayon hindi na makapagtanim sa kadahilan ng umepekto na ang El Nino. Isa rin anilang dahilan ang pagiging malayo nila sa mga solar irrigation na nasa halos 2 kilometro ang distansya mula roon. Karamihan anila sa kanila ay inararo na ang mga sakahan, pero dahil sa kakulangan ng tubig, nagtanim na lamang sila ng gulay sa halip na palay base na rin sa payo ng kanilang agriculture official sa naturang bayan. Dagdag pa nila dahil sa ang mga gulay ay maaga at mabilis na lumalaki, kaya't nagsimula ng mag-distribute ng mga binhi at pataba para sa mga magsasaka sa naturang munisipalidad. Kasama mo sa Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral, Tatak, Armen. Maraming salamat, Mike Sigaral. Alas 7:12 ng umaga. Binabala ng Bantay Bigas ang posibleng pagdami pa ng mga nagugutom sa bansa dahil sa patuloy na pagsipa ng presyo ng bigas. Ito'y dahil maraming retailer na raw ang nagsabi na mas konti ngayon ng bigas na binibili ng mga consumers. Nakakabalaan nila na maging sa mga rice-producing provinces ay nananatiling mahal ang presyo ng bigas. Dahil dito sinabi ni Bantay Bigas spokesperson Cathy Estabilio na kung walang gagawin ng pamahalaan ay patuloy na lalalang problema sa kagutuman sa bansa. Ayon pa kay Estabilio, nabigo ang National Food Authority na gamitin ang 9 bilyong pisong pondo para sa pagbili ng palay sa mga magsasaka. Samantala, charter change signature drive pinaimbestigan na sa Kamara. Detalye mula kay Radyoman Grace Mariano. Grace, good morning. RMN Live Report. Good morning. Pinapaimbestigahan nga ng Makabayan Black ang umano'y nagpapatuloy na signature drive para sa isinusulong na pag-amyenda sa konstitusyon. Nakapaloob ito sa House Resolution number 1541 na inihain ni na House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas at Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Ayon kay Castro, ang kanilang hakbang ay kasunod ng mga report ukol sa umano'y panluloko sa pagpapapirma para sa Peking People's Initiative daw para sa charter change. Sabi ni Castro, may mga impormasyon silang nakalap na ang ilan ay pinangakuan umano ng ayuda at ang iba naman ay isinabay ang pagpapapirma sa gift-giving noong Kapaskuhan. Dagdag pa ni Castro, anumang tanggi ng mga nagsusulong ng tiyatsa ay hindi masisisi ang ating mga kababayan na isipin na maaaring pondo ng bayan ang ginamit dito. Kaugnay niyan ay muling iginiit ni Castro na hindi konstitusyon ang may kasalanan sa bumubulusok na economic status ng bansa kundi ang neo-liberal na polisiya ng kasalukuyan at mga nagdaang administrasyon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak, Arimen. Maraming salamat, Grace Mariano. Binunyag ng isang senador ang detalyadong plano na baka nasa likod ng pagsusulong para amyendahan ang kasalukuyang saligang batas. Sa isang panayam, sinabi ni Senator Amy Marcos na bagong Pasko ay nakatanggap siya ng mensahe kung saan planong ilunsad ang Project PI na layong magsusulong ng tiyatsa itong charter change. Nakasaad dito na mula kalagitnaan ng Disyembre hanggang nitong unang linggo ng Enero ang paghahanda sa gagamitin sa signature campaign upang hikayatin ang taong bayan na lumagda rito. Pagsabit na ba na 2 linggo ng Pebrero hanggang Marso, dito naman i-verify ang mga nakuha mga pirma. Pasabog pa ng senadora, may eksaktong petsa pa para sa COMELEC on-bank session kung saan magsisimulang paghahanda para sa plebisito sa Abril 9. Habang gagawin daw ang mismong plebisito sa June 17 at aaprubahan ng COMELEC sa July 8. Isa pa raw sa source ni Senator Amy Marcos sa Kamarang ang nagsasabing 20 milyong piso umano
ang suhol sa mga kongresista at mga alkalde ng lungsod kapalit ng 20,000 pirma. Sa ngayon, pinaimbestiga na sa Senado ang umano'y panunuhol na nangyayari sa signature drive. Hindi naman daw ikinagulat ng senadora na nadadawit ngayon si House Speaker Martin Romualdez dahil sa koneksyon ng kanyang mga staff sa signature campaign. 7:16 ng umaga. Samantala, nilinaw naman ng Commission on Elections na walang magiging saysay ang mga pirma na mapapatunayang binili. Kaugnay pa rin ito sa mga ulat ng pamimili ng pirma para pumirmang sa pagsusulog ng charter change o itong People's Initiative. Sinabi ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia na nasa COMELEC pa rin ang final say kung uusad o hindi ay sinusulong ngayong PI o itong People's Initiative. Sa panayam ng RMN Manila, sinabi ni Garcia na hindi rin agad aaksyonan ang mga petisyon sakaling dumating sa kanila. Yun nga po, nababalitaan natin, may mga nagpapapirma at yan po ay pagka-final po sa amin, ang una po namin gagawin, Sir Aljo, ay hindi pa muna namin aaksyonan yung mga signatures. Aalamin muna namin, teka muna, sufficient ba yan in form and substance? Ibig sabihin, nakalakip ba dyan yung mga dapat ilakip? Nakalagay ba yung mga aligasyon na dapat hanapin namin base sa ating umiiral na patakaran? Kapag kung yung petition nila ay hindi rin po compliant o susunod sa ating patakaran, kaagad po namin i-dismiss ang petition na yan. Tinig po yan ni COMELEC Chairman George Garcia. Paglilinaw pa niya, hindi agad otomatikong mababago ang konstitusyon kapag naabot na ang target na bilang para po sa People's Initiative. Yun ay proposal pa lang. Hindi porket na-file sa COMELEC tapos inaprubahan ng COMELEC, binigyan ng due course dahil sufficient informed, babaguhin na kaagad ng saligang batas. Hindi po. Yung pong kanilang proposal na yan ay isasubmit sa isa pong plebisito upang tanungin ang sambayanan, payag ba kayo sa sinasabi ng mga nagpo-propose na ito na baguhin ang probisyon na ito ng saligang batas. Si COMELEC Chairman Attorney George Garcia sa panayam ng RMN Manila. 7:18 ng umaga, posibleng makauwi naman sa bansa ang 18 tripulanteng Pinoy na sakay ng oil tanker na kinubkob sa Gulf of Oman. Ayon sa Department of Migrant Workers, inasikaso na ng DFA, Department of Foreign Affairs, ang agarang repatriation ng 18 Pinoy na sakay ng Marshall Islands flagged oil tanker na St. Nicholas. Sa ngayon ay nasa ligtas ng kalagayan ng mga ito na kasalukuyang nasa bansang Iran. Samantala, nasa 27 Pinoy na biktima ng human trafficking at illegal recruitment ang nasagip naman sa Cambodia. Kinuha umano ang mga ito para magtrabaho sa isang kumpanya na sangkot sa online scamming activities. Dating CBCP President, iatid na sa huling hantungan ngayong araw. Detalye mula kay Radyoman Kirby Manzon, RMN Davao. Kirby, may budag. Mahigpit na seguridad ang ipapatupad ngayong araw sa paghatid sa huling hantungan ng giwaong dating Davao Archbishop Emeritus Fernando R. Capalla. Magsasagawa muna ng misa sa San Pedro Cathedral bago ilibing si Capalla sa libingan ng Arsobispo sa San Pedro Cathedral. Pumanaw ang dating presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP noong Sabado ng umaga, Enero 6, 2024 sa edad na 89. Nangulo si Capalla sa CBCP mula 2003 hanggang 2005. Nagsilbi rin sa Archdiocese ng mahigit 15 years si Capalla at naging tanyag bilang isang peace advocate sa Mindanao. Maalalang personal ding bumisita si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa lamay ni Capalla at ipinabot ang kanyang pakikiramay sa pamilya. Kasama mo sa RMN DXDC Davao, Radyoman Kirby Manzon. Tatak, RMN. Salamat Kirby Manzon. Isang universidad sa Cebu City bigyan naman ng paumanhin sa Muslim community dahil sa kanilang sinulog performance. Report mula kay Radyoman Ken Galinea, RMN Cebu. Ken, may budag. RMN Network News.
Humingi na ng paumanhin ng mga opisyal ng Cebu Technological University sa Muslim community matapos naging kontrobersyal ang performance ng kanilang dance troupe sa opening salvo sa Sinulog 2024. Sa official statement ng CTU, nakapost din sa kanilang social media page, inihayag ng universidad ang paghingi nito ng sincere apology sa mga nasaktan sa kanilang dance presentation sa pagsisimula ng Sinulog festivities na inorganisa ng Sinulog Foundation Incorporated. Nilinaw ng CTU na hindi nito intensyon na may masaktan at magpakita ng kawalan ng respeto sa Muslim community sa kanilang performance at tanging hangad nito ang inclusivity at pagkakaintindihan bilang values ng kanilang universidad. Naging viral ang video ng performance ng CTU Dance Troupe dahil sa kanilang costume hango sa traditional na sayaw at suot ng mga Maranaos sa pagsayaw nito ng Sinulog na hindi naman ikinatuwa ng Muslim community pati na rin ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Kasama mo sa Arimen DYHP Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak Arimen. Dagang salamat Ken Galinea. 7:21 ng umaga, Pangulong Bongbong Marcos dumating na sa Brunei para dumalo sa Royal Wedding. Report mula kay Rajuman Chanel Salazar. Chanel. Inaasahang muling magpapatibay ng bilateral ties ng Pilipinas at Brunei ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kasal ni Royal Prince of Brunei, Prince Abdul Matin at Yang Mulia Dayang Anisha Rosna binti Adam. Ayon sa Presidential Communications Office, Sabado ng gabi ng bumiyahe patungong Brunei sina Pangulong Marcos at First Lady Liza Marcos para dumalo sa Royal Wedding. Nabatid na personal na inimbitahan ni Sultan Hassan al-Bolkiah ang Pangulo na dumalo sa kasal ng kanyang anak. Si Prince Abdul Matin ang ika-6 sa line of succession sa Brunei throne. Negosyante naman si Yang Mulia Dayang Anisha Rosna binti Adam at may-ari ng fashion brand at tourism company. Kasamang dumalo ni Pangulong Marcos ang iba pang lider ng ibang bansa. Nasa 22,000 overseas Filipino workers ang nagtatrabaho ngayon sa Brunei. Naitatag ang diplomatic relations ng Pilipinas at Brunei noong January 1, 1984. Kasama mo sa DZXL Arimen Manila, Radio Man Chanel Salazar, Tatak Arimen. Thank you, Chanel Salazar. NTF-ELCAC, pinayuhan ng mga kasapi ng NPA na sumuko na bago pa bakasuhan ng anti-terrorism law. Report mula kay Rajuman Angel Ronquillo. Angel! Hinihikayat ng National Task Force o the Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang mga nalalabibang kasapi ng New People's Army na sumuko na kung ayaw nila makasuhan ng paglabag sa anti-terrorism law. Ito'y kasunod na rin na naging desisyon ng kataas-taas ng hukuman na naayon sa konstitusyon ang 79% ng Anti-Terrorism Act of 2020 o RA 11479 at magiging epektibo ito sa darating na Enero 15. Una nang inanunsyo ng Department of Justice na nagsampa na sila ng kaso laban sa 11 pinaghihinalaang miyembro ng NPA na nakaengkwentro ng tropa ng pamahalaan sa Occidental Mindoro noong Mayo na nakalipas sa taon na magiging unang pagsubok sa anti-terrorism law. Ayon sa NTF-ELCAC, kapag na-convict o nakasuhan ng mga akusado, ito ang magiging unang makasaysayang pagkapanalo sa korte sa ilalim ng anti-terrorism law laban sa kirusang komunista. Kasama mo sa DZXL Arimen Manila, Rajuman Angel Ronquillo, Tatak Arimen. Maraming salamat, Angel Ronquillo. Bakbakan sa pagitan ng militar at NPA, New People's Army sumiklab naman sa Donsol, Sorsogon. Report mula kay Rajuman Leo Barceliano. Leo. Muling sumiklab ang bakbakan sa pagitan ng mga rebelde New People's Army at ng Philippine Army kung saan ayon sa ulat ng Philippine National Police na kasama sa engkwentro, naganap ito sa Barangay de Vera, bayan ng Donsol. 5 rebelde New People's Army ang nakasagupa ng pinagsereb na parsa ng Philippine Army at din ng Philippine National Police. Ayon kay Lieutenant Julius Ramos ng 31st Infantry Battalion, nagsasagawa sila ng internal security operation. Katuwang ang hanay ng PNP sa nabanggit na barangay ng kanilang makita at bigla silang paputukan ng 5 mga armado. 5 minutong palitan ng putok sa magkabilang panig. Subalit, tumakas ang mga rebelde. Nakuha sa pinangyarihan ng incident ng engkwentro. Matapos ang clearing operation, ang isang M16 rifle, 36 na rounds ng M16 Amos, isang improvised anti-personnel mines, 2 bandoler, 3 magazine ng caliber M16, isang poncho, 10 metro na electrical wire,
natangkasan ng mag-ambus. Dalawang hamok, 4 na pirasong sleeper at isang backpack na galaman ng mga personal na mga kagamitan. Uli ang pagtugis ng Philippine Army at PNP. Ngunit wala namang naiulat na nasugatan sa panig ng trupa ng pamahalaan. Kasama mo sa RMN Legazpi, Radyoman Leo Barciliano, Tatak RMN. Maraming salamat, Leo Barciliano. Mahigit 4 na milyong pisong pinsala naman ay tala matapos masunog ang Home for the Blind sa Bacolod City. Detalye, gigan kang Radyoman Albert Hiner, RMN Bacolod. Bert, mayong aga. Tinatayang umabot sa 4.3 million pesos ang pinsala nang masunog ang Home for the Blind sa Barangay Mansilingan, Lungsod ng Bacolod. Batay sa ulat ng Bacolod Bureau of Fire Protection, 3 kabahay ang totally damaged at 2 ang partially damaged, kung saan may 29 na pamilya na naninirahan sa compound ang apektado ng naturang sunog. Ang Bacolod Home for Blind ang nasa ilalim ng pamamahala ng Department of Social Services Development. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner, Tatag Carmen. Damo salamat, Albert Hiner. Quarterfinals ng PBA Commissioner's Cup kasado na. Kasama natin ngayon live, Jairus Peña, Florida. Jairus, good morning. Good morning po. At ito na, kasado na ang quarterfinals ng PBA Commissioner's Cup. Ito ay matapos makuha ng TNT Tropang Giga ang huling spot sa playoffs matapos talunin ng Phoenix Super LPG. Dahil dyan, makakalaban ng TNT ang top seed na Magnolia Hotshots na may hawak na twice to win advantage. Makakalaban naman ang number 2 na San Miguel Beermen ng Rain or Shine, habang makakatapat ng Barangay Ginebra ang Northport Batang Pier at Phoenix Fuel Masters naman kontra sa Meralco Bolts. Inilampaso ng TNT ang Phoenix matapos ang ginawang paghalimaw ni Raleigh Hollis Jefferson. Nagtapos ang TNT na may 5 panalo at 4 na talo sa eliminations. Bukod sa TNT, nagwagi rin kahapon ng Rain or Shine Elasto Painters at hindi na pinagbigyan ang Converge Fiber Xers na makadalawang panalo sa pagtatapos ng elimination. Pinangunahan naman ni Bo Belga ang Rain or Shine na nagtala ng 19 points para gumanda ang kanilang record sa may 6 na panalo at 5 talo. Habang 1 panalo at 11 naman ang talo ng Converge. At magsisimula ang playoff sa Wednesday, January 17 sa PhilSports Arena. Unang magharap ang Phoenix Super LPG kontra Meralco Bolts at ang susundan ng Magnolia Hotshots kontra sa TNT Tropang Giga. Para sa ating RMN Sports, Radyoman Jairus Peña, Florida, Tatak RMN. Thank you, Jairus, Florida. Pasalamatan din natin ang ating mga kasamang nakasubaybay sa atin sa FB live streaming, both RMN DZXL 558 News. Pakifollow po sa ating FB at sa aking sariling FB page, Alexis Joseph Bendijo, Aljo Bendijo. Good morning sa inyong lahat. RMN Network News. RMN Entertainment News. Pero ba pala, reunion project ni na Jericho Rosales at Heart Evangelista makiingay na pinag-usapan ngayon sa social media. Report mula kay Josa yan. Josa? Reunion project please. Yan ang naging usap-usapan sa social media sa dating magka-love team at real couple na sina Heart Evangelista at Jericho Rosales. Ito'y matapos magkita ang dalawa sa isang event na ikinatuwa ng kani-kanilang mga supporters. Sa kanyang Instagram page, nag-post si Heart ng isang video na kuha sa dinaluhan niyang event kung saan isa siya sa mga ambassador. Mapapanood na nakipagtsikahan si Heart sa iba pang guests maging kay Eko. Sa isa pang video, makikitang nag-hug at nagbeso rin sina Heart at Jericho. Dahil dito, maraming netizens ang kinilig at sinabing may magic pa rin ang tambalan ng dalawa kahit may kanya-kanya na silang partners sa buhay. Kaya naman wish ng mga fans ay muli silang magsama sa isang teleserye o pelikula. Si Heart at Eko ay naging magkarelasyon ng 3 taon at naghiwalay noong 2008. Ngayon ay kasal na si Heart kay Senator Cheese Escudero habang usap-usapan na hiwalay na raw si Jericho sa asawang Phil-British model na si Kim Jones. At yan ang entertainment news na nag-iisang Josa sa balat ng radyo. Ako si Josayan, Tatak RMN. Thank you, Josayan! RMN
RMN Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita ngayon pong Lunes, 15 sa buwan ng Enero taong 2024. Ako po si Rajuman Aljo Bendijo mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Good morning, Pilipinas! Natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. Oras sa buong kapuluan, 7:31 ng umaga.